I deserve this. Deserve ko to. Deserve ko to. Kidding aside mga friend, kamusta ang lahat? Maswerte at masiglang araw sa lahat ng mga loyal subscribers and viewers ko dito sa Moment by Rian. Saluhin niyo po ang swerte prayer na ibabato ko sa inyo in 5, 4, 3, 2, 1. Deserve. Isa sa pinakagamit na salita when it comes to money matter. Pero talaga nga bang deserve mo o may mali? Sa videong ito, tatalakayin natin ang kaperahan. Part pa din ito ng Personality Development Adulting serye kung saan huhubugin natin ang ating mga sarili para mas maging kapaki-pakinabang tayo at mas mabilis mong ma-manifest ang iyong mga inaasam-asam na magandang pagbabago sa buhay mo. Huwag mo nang gawin ang mga pagkakamali sa perang nagawa mo noon, Frenny. Maging lesson sana ang mga maling hakbang para sa'yo. Bago matapos ang 2023, gusto kong matutunan nyo ang kahalagahan ng pera sa topic na ito. Para pagpasok ng 2024, Wood Dragon ay hindi na muli kayong babagsak at magkakamali. Deserve. Kalimitan nating ginagamit na salita sa tuwing may gusto tayong bilhin, lalo na para sa sarili natin. Hindi naman masama, pero pag naging habit mo na, yan ang problema, Frenny. Kaka-deserve mo, nauubos na ang pera mo. Kaka-deserve mo, nauubos na ang ipon mo. Nagkakautang ka pa. In short, namumulubi ka na kakagamit mo ng salitang I deserve it. Deserve ko to. Ginagamit kasi natin ang I deserve it para lang ma-justify ang mga maling desisyon sa ating kaperahan. Aminin mo man o hindi, tama yung sinasabi ko. Para lang iwas guilt sa sarili mo dahil napagastos ka, sasabihin mo, I deserve this. I deserve it. Kahit na alam mo kinabukasan wala nang matitira sa'yo. Maluho ka mayabang ka. Mayabang ka nang wala sa timing, Frenny. Yes, Frenny, masakit, diba? Alam nyo bang pwede ka naman maging maluho, maging mayabang, in a nice way. Inspirasyon, kumbaga. Pero kung ang paglulustay ng pera sa kaka-deserve mo, nako, mababaon at mababaon ka talaga sa hirap niyan. Minsan kasi, ang ugali natin, may nagawa ka lang konti, may nagawa lang tayong konti, magsi-celebrate na tayo. Ayun, napagastos ka na. Nagyaya ka kumain sa labas, nagyaya ka uminom sa labas, etc., etc., etc. Kung minsan naman lungkot-lungkutan ka kasi may problema ka. O di naman kaya napagalitan ka lang ng amo mo, ng boss mo, sa trabaho mo. Kaya ang siste, bibilhin mo yung gusto mong travel package. Kasi nga malungkot ka, gusto mong magbakasyon. Ang ending nun, nagalaw mo yung ipon mo. To be honest mga Frenny, deserve naman natin lahat. Ang kaso, dapat nasa timing. Pero syempre, pera nyo yan. Meaning, may pag-iipon sa bawat bagay o luho na dine-deserve mo, na sinasabi mong, I deserve this. My point is, baguhin mo ang mentalidad mong waldasera. Bigyan mo ng halaga ang pera mo. Huwag kang basta gagastos. Kung talagang gusto mong gumaan ang buhay at finances level mo, dapat gawin mo yan. What if mga Frenny, ituturo ko sa inyo, baliktarin natin sa realidad. Gawin nating, deserve ba ng pera ko ang bagay na ito? Ganyan ang sabihin mo. Ganyan ang sabihin natin. For example, may offer na travel package abroad. Sa tingin mo kaya deserve ng pera mo ang offer na yon? Sa tingin mo kaya walang hidden charges o mga kulang sa package na babayaran mo? Naiintindihan nyo sana ang point of view ko mga Frenny. Or for example, kakain ka sa mamahaling restaurant. Isipin mo kung deserve ba ng pera mo kumain sa restaurant na yon? How about their services? Okay ba ang staff? Masarap ba ang pagkain? Why not pumunta ka sa budget friendly pero class pa din ang dating? Ito sasabihin ko sa inyo mga Frenny ha. Ituring nyong ikaw ang pera. Ituring mong ikaw ang pera. Huwag yung basta-basta ka nalang gagastos sa mga bagay-bagay o offer na hindi mo deserve, na hindi deserve ng pera mo. So para ma-enhance ang kaperahan mo sa 2024 Wood Dragon, narito ang ilang mga gabay na dapat sundin. Number 1, brown color. Gaya ng nasabi ko sa mga nagdaang episode ng 2024 Wood Dragon, gumamit ng kulay na associate sa wood element. Brown ang isang kulay na nagsisimbolo ng wood element. Pwede sa wallet, bag, opisina, tindahan, o sa inyong tahanan. Kahit ano pa yan basta color brown. Number 2, green. Manawa man kayo makarinig sa akin na ang kulay na green ay maswerte, hindi naman ako mananawang laging ipaalala sa inyo na ang green represents money, money luck, opportunity, love of family, abundance, and wood element. Kaya naman kung nahanap nyo na ang wealth corner ng inyong tahanan,
opisina, o tindahan mga Frenny, maglagay kayo ng green na kahit anong bagay. Even sa mga wallet o damit ay maswerte yan. Number 3, purple. Ito mga Frenny, may specific lang na gamit ha at tao. Pero sa mga nagpapaalaga sa akin ng ritual at mga estudyante ko, you can use purple para sa money attraction. Kahit anong bagay, even mga crystals like amethyst, yung basta purple. Alam nyo na yan, lalo na kapag nagsisession tayo. So, take note nyo yan. Number 4, gold. Syempre, hindi mawawala sa listahan natin. When it comes to kaperahan, ang gold color. Power at money ang simbolo nito. Kaya naman kung may trabaho ka o opisina o tindahan, mainam din ito sa kulay o mainam din itong kulay para sa'yo. Number 5, yellow. Ang dilaw, associated yan sa araw, meaning fire element. So, pwede kayong gumamit ng kulay na dilaw o bright colors. Remember mga Frenny, ang fire element is also good for wood element at uma-attract ito ng swerte. Basta tama at balanse sa paggamit. So yun lang, sana ay may natutunan kayo sa videong ito. Huwag kalimutan magdasal ng taimtim dahil yan ang pinakamabisang sandata sa lahat. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muling aralin, salamat sa pakikinig. Ingat!